Iniimbestigahan na ng National Security Council ang mga kandidatong pinopondohan umano ng mga dayuhan sa kanilang kampanya. Itinanggi naman ng isang public relations firm ang alegasyong kinuha sila ng China para magpatakbo ng troll farm ngayong eleksyon. Narito ang report ni Mean Los Baños. Kung tumanggap ng tulong sa kampanya ang sinumang kandidato mula sa dayuhan, posible silang ma-disqualify. Yan ang babala ng COMELEC sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Pero gusto raw humingi ng tulong ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas para makita ang pinagmula ng pondo na matatanggap ng mga kandidato. Sana mamonitor din yung mga pagpapadala ng pondo, lalo na coming from the outside. Kasi po, siyempre pagka po tumulong ang mga yan, maliban sa tulong sa pamamagitan ng social media, financial na tulong po eh. Pwedeng ipang kontrata o pang-hire ng mga services na magkakaroon ng mga massive disinformation. Nakikipagtulungan na ang National Security Council sa ibang ahensya para malaman kung may mga kandidatong pinopondohan ng dayuhan. Hinihintay naman ng COMELEC ang resulta ng investigasyon ng NSC para malaman kung may mga kandidato ba talagang pinopondohan ng mga taga-ibang bansa. Ayon kasi sa COMELEC, bukod sa kandidato, pwede nilang ipadisqualify ang buong partido kung mapapatunay nilang foreign-funded ang kampanya nito. Humarap naman sa pagdinig ang Infinite Us Marketing Solutions, ang public relations firm na sinasabing kinuha ng Chinese Embassy sa Pilipinas para mag-hire ng trolls at magkalat ng disinformation. Pinabulaanan ito ng kumpanya. Pero base sa ipinakita ni Senator Francis Tolentino na ilang dokumentong pagmamay-ari ng Infinite Us, kabilang umano sa sakop ng trabaho nila ang pagsasagawa ng public opinion guidance on social media para sa China. May nakasaad din ito na halagang 930,000 pesos. Kasama rin daw sa campaign objectives ng PR company na baguhin ang negatibong pagtingin ng mga Pilipino sa China. Pinapakalat din daw ng Infinite Us ang isang blog na tungkol sa pagiging delikado ng rehimen ni Pangulong Bongbong Marcos at kasaysayan ng kanilang pamilya. Pero ang lahat ng ito itinanggi ng co-founder ng Infinite Us na si Paul Lee. I don't know about this. I cannot recognize. Hindi rin daw nila alam ang kontratang ipinakita kung saan nakasaad na keyboard warriors ang serbisyong ibibigay ng Infinite Us. I categorically deny the allegation that Infintas has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. Kumbinsido naman si Tolentino na maraming beses umanong nagsinungaling sa kanyang testimonya sa Senado si Lee. Posible raw nilang irekomenda ang pagsasampa ng reklamong espionage laban sa mga aktibong opisyal ng Infinite Us. Itutuloy naman ang pagdinig tungkol dito pagkatapos ng eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.